Christmas season. So, bigyan pansin po natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang kapanganakan ay nakaugalian na po natin itong i-celebrate. Pinagdiriwang tuwing ika-25 ng Disyembre. Although hindi po talaga tayo sigurado kung 25 nga po siya ipinanganak. But ang mahalaga po is yung essence. The essence of celebration. Yung essence po ng ating pagtitipon, yung pagsasaya, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Let's read Matthew chapter 1. Sabi po ng verse 18, Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother, Mary, had been betrothed to Joseph before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband, Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang banal na salita. And again, kaugalian po ng mga Jewish, ng mga Hudyo. Okay? There were 3 steps sa kanila pong kaugalian. Okay? The 2 families, unang-una, the 2 families agreed to the union. So mayroong pag-uusap. Ang tawag yata dito sa atin yan is pamanhikan. Okay? Mayroong agreement. Pangalawa po, after ng agreement, pamanhikan, a public announcement was made. So ginagawa din natin ngayon yan, di ba? Yung baga, lalo na pagka ikaw ay kinakasal sa US, merong public announcement. Pinapaskel po yan. So this is similar to engagement today. And number 3, ito lang po yung hindi natin na pinapractice to dito sa atin. The couple was married and began living together. Hindi po. Pagkatapos saka lang sila magsasama pag sila po ay nakasal na. Pero ngayon po ang baliktad. Nauuna yung living together bago yung kasal. So yan po yung 3 steps in Jewish marriage. Para sa kanila, ang ginagawa, inaano po nila na pinapractice po nila yan. Now, again, dito po sa ating teksto, doon po sa Matthew chapter 1, starting from 18 to 23. So, si Mary po, sinasabi po doon si Mary ay naka-pledge na or engaged na or taken na kay Joseph. Praise to Joseph. So, dito po sa ating mga pakibalik James doon sa ating pakibalik sa ating text. Okay? So, sabi po diyan sa verse 18, pinapakita po diyan na si Mary po ay naka-pledge na kay Joseph para maging asawa. In other words, engaged na siya. So, sino ba dito sa atin mga kabataan yung engaged na, naka-pledge na sa kanyang magiging partner? So, ganun po yung sitwasyon na si Mary at si Joseph ay considered mag-asawa na pero hindi pa po sila nagsasama. Okay. Alam po ninyo, doon sa kanilang kaugalian,
Okay? Kabahagi po ng kanilang kaugalian, pag ang isang individual ay na-engage na sa kanyang partner, ibig sabihin sila po ay legal ng mag-asawa. Okay? Legal na silang mag-asawa, hindi nga lang sila, hindi pa dumarating yung formal wedding ceremony, pero sila ay dahil engaged na sila, is legal na silang mag-asawa. Okay? Legal na silang mag-asawa. Ibig sabihin, si Mary po ay legal ng asawa ni Joseph. However, they will not live together. Hindi sila nagsasama. Kahit legal na silang mag-asawa, pero hindi pa rin sila nagsasama until the formal wedding ceremony ay dumating o matapos. Okay? Pero kung dadali natin ito sa ating setup today sa takbo ng mundong ito, okay, yung pattern ng mundo ay iba. Nabago na, naiba na. Meron ng makabagong pamumuhay at makabagong pananaw ang mundo patungkol sa mga bagay na ito. Sa ngayon, nakikita po natin marami na ang nagli-living together as husband and wife na walang benefit ng kasal o marriage. Ginagawa nilang trial and testing ang pag-aasawa. At tandaan po natin ito ay hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Dahil hindi yun ang kanyang pinag-uutos. Kasal muna bago living together. Okay? So in other words, ito po ay reminder sa ating lahat ng mga kabataan. Okay? Sa lahat ng mga kabataan na wala pang mga asawa. Ito po ay paalala, wag po tayo magbandali. No trial and testing, no living together hanggat hindi pa nagkakaroon ng formal wedding ceremony. Sabi nga po ng Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Okay? Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya o talagang ganap. Okay? So, huwag tayong makiayon sa pattern ng mundo. Okay? Hindi na baling tawagin tayong corny o hindi na baling tawagin tayong KJ. Okay? Hindi tayo maayon. Hindi tayo nakiki-join. Hindi tayo nakiki-in. Ang mahalaga po, hindi natin na-break yung kautusan ng ating Panginoon. Ang mahalaga, hindi tayo nagkakasala sa ating Panginoon. Now, dito po sa relasyon ni Joseph at Mary, ay nagkaroon po ng napakalaking problema. Because sabi po dito sa verse 18, part B, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Bago po dumating yung takdang oras ng kanilang kasal, si Mary po ay, sabi po dito, was found to be with child through the Holy Spirit. Nagdadalang tao po siya at hindi po si Joseph ang ama, but through the Holy Spirit. Halimbawa lang po, ganito yung sitwasyon natin. Halimbawa nga, itong sitwasyon ni Joseph ay naging sitwasyon natin. Ano ang ating gagawin? Napakahirap niyan. Hindi natin alam kung anong gagawin natin yan. Napakahirap na kung desisyon na niyan. Kaya nga po dito si Joseph, hindi niya alam kung anong gagawin niya. He was faced a very difficult choice after discovering that Mary was pregnant. Grabe yun. So, napakahirap kung ano yung desisyon na kanyang gagawin. But tingnan natin itong verse 19. Ano po sabi ng verse 19? And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Okay? Take note po, yung salitang divorce, bakit ginamit ang divorce yan? Di pa naman sila kasal. Remember kanina po sabi ko,
Pag ikaw ay naka-pledge na, sa kanila kasi pag ikaw ay naka-pledge na, legal ka ng asawa. That's why ginamit ko dyan yung salitang divorce. Kailangan niyang i-divorce. Si Mary. Sa kanilang kaugalian, okay, pag ang isang babae ay nakagawa ng ganyang klase ng kasalanan, yung ikaw ay nabuntis ng walang asawa, okay, yung ikaw ay nagdadalang tao ng wala sa panahon, ang parusa po dyan sa kanila is stoning to death. Ikaw ay, sabi po doon sa Deuteronomy 23 hanggang 24, if a young woman who is a virgin is betrothed to a husband, and a man finds her in the city and lies with her, then you shall bring them both out to the gate of that city, and you shall stone them to death with stones. The young woman, because he did not cry out in the city, and the man, because he humbled his neighbor's wife, so you shall put away the evil from among you. Napakabigat po yung parusa ng isang babaeng nagtaksil sa kanyang asawa. At yung nangyari po kay Mary, kay Joseph, considered adultery po yan. Okay? So, stoning to death po yung punishment dyan, yung parusa. Okay? So, napaka-stricto po nila sa ganyang sexual sin. Talagang pinapatay, parusang kamatayan. Hindi ko po alam kung hanggang ngayon ay existing pa sa kanila yung ganyang batas. And alam niyo po, kung dito gagawin sa atin yung ganyang batas, kung dito ipapatupad yung ganyang batas, maraming mamamatay. Okay? Maraming papatayin. So napaka tindi po yung kanilang batas patungkol sa adultery at stoning to death. Di ko lang po alam kung, sabi ko nga kanina, kung ito ay existing pa sa kanilang batas doon sa mga Hudyo. Now, gusto ko pong makita natin dito sa previous verse. Okay? Para maintindihan natin, para maunawaan natin. Thank you, Jem. Pakibalik na doon sa ating teksto. Gusto ko pong makita natin, gusto kong maunawaan po natin lahat nang sa ganun, hindi po tayo magkamali ng ating judgment. Okay? Dito po sa verse 18, pansinin po ninyo yung verse 18. Okay? May binabanggit po dyan na Mary was found to be with child. Take note po. Take note po yung sumunod na talata. Sabi po dun, is from the Holy Spirit. From the Holy Spirit. Okay? Ito po kasi yung key point. Gusto kong makita natin, ito yung pinaka-key point na kailangan nating makita at unawaan para hindi tayo magkamali ng ating judgment. Hindi tayo magkamali ng ating decision. Okay? Si Joseph po, nakita natin dito si Joseph, na nag-decide siya agad-agad na i-divorce si Mary without giving account. Dito po sa susunod na verse na she found to be with child from the Holy Spirit. Maybe hindi po niya na, dahil ang nakita lang po niya na nabuntis si Mary. Ang nakikita lang po niya is niloko siya ni Mary. Ang nakikita lang niya is nagtaksil si Mary sa kanya. Pero hindi po niya nakita, napansin, yung isalitang siya ay nagdalang tao sa pamamagitan ng banal na espiritu. Minsan ganun po tayo, di ba? Human instinct. Meron tayong ugali na kung ano lang yung nakikita natin, doon na tayo magdudwell. Hindi na natin pinapalawak yung ating mind, yung ating isip. Bakit nangyari yun? Bakit, ano bang dahilan? Hindi na natin inaalam. Wala na akong pakialam doon sa kung ano yung dahilan. Basta ang alam ko ay buntis ka. Ang alam ko niloko mo ako. Parang ganun lang, kumbaga, doon na nag-focus na doon, nag-dwell na. Maybe ganun po yung nangyari kay Joseph. That's why he decided to divorce very quietly. Hindi niya nalalaman yung implication ng pag-divorce niya, ito ay magdadala kay
Mary doon sa kamatayan. Na si Mary ay i-stone to death dahil sa kanyang gagawin na pag-divorce. Kasi nga, ipapublicize niya, ipapaalam niya sa mundo na si Mary ay ayaw niya ng pasalan dahil siya ay nabuntis. So, nawawala na siya doon sa focus kasi nga, at that moment, siya ay galit, siya ay inis, siya ay naisahan, o siya ay niloko. Siya ay pinagtaksilan. So, sabi ko nga po kanina, minsan may ganun tayong decision sa buhay natin na ang nakikita lang natin ay yung ginawang pandaraya, yung ginawang panluloko, yung ginawang pagtataksil. And like any human being, nauuna yung emosyon. Okay? Nauuna yung emosyon. Nauuna yung galit. Wala nang isip-isip. Hindi na alam kung tama o mali yung desisyon na gagawin. That's why, minsan dahil sa ganung sitwasyon, ganun sa pangyayari, madalas sa ating desisyon na ginagawa ay lalong na nagiging worse. Lalong nagiging nadadagdagan pa lalo yung problema. Okay? Actually po, nakikita natin dyan, yung option na ginawa ni Joseph is yung to divorce her and to let him to stone to death. Have her stone to death. Okay? So yung dalawang option na yan, pwede niyang pagpilian. Gagawin niya. I-divorce niya at hayaan niya nga ma-stone to death si Mary. Again, mga kapatid, minsan nakakalimutan natin yung pangatlong option. Merong sabihin, kung dalawang option lang ang pinagpipilian mo, tanda natin lagi meron pang isa pang option available. Meron pang third option. Okay? Laging merong available na isa pang option na pwede nating i-consider na ito ay pagpilian. Yung third option po is yung option na nagmumula sa ating Panginoon. Yung option na nagmumula sa ating Diyos. Okay? So dito po nakita natin na habang nagmumuni-muni si Joseph sa kanyang decision na gagawin, na pagpipilian, dumating po yung isang option na mula sa Diyos. Dumating po yung isang pagpipilian na binigay ng Diyos kay Joseph. Kasi sabi po dyan, kita natin, verse 20, sabi po dyan, but as he considered these things, yung kanyang i-divorce, an angel of the Lord appeared to him in a dream saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife. Okay? So, ito po yung pangatlong option. Pakasalan mo si Mary. Okay? Minsan sabi ko nga po kanina, naka-close na tayo doon sa option natin. Ito lang yung option natin eh. Pero let's consider another one option, which is yung option na nagmumula sa ating Panginoon. At ang option na yan ay napakabuti, napakaganda para hindi tayo magkamali doon sa desisyon na ating gagawin. Pakasalan mo siya. In view of circumstances, hindi po ito pumasok sa isipan ni Joseph. Dahil nga, sabi ko nga po kanina, ang nakikita lang niya ay yung galit, yung inis, yung panloloko na ginawa sa kanya ni Mary. It's not occurred to him. But God often shows us that there are more options available kaysa dun po sa ating iniisip, kaysa dun sa gusto nating gawin. Okay? So ulitin ko po, laging merong option ng Diyos. Isama natin yung option ng Diyos sa ating mga plano, sa ating mga balakin, sa ating mga judgment. Nang sa ganon, di po tayo tuluyang
mamali doon sa judgment na ating gagawin. And although makita natin dito sa kwentong ito, although si Joseph po seems to be doing the right thing, tama yung kanyang gagawin, tama yung kanyang iniisip, tama yung kanyang plano. Pero hindi po niya alam na may stones to death si Mary doon sa kanyang, nawala na sa isip niya yun. Doon sa gagawin niya, magiging daan ito upang si Mary ay ma-stone to death. Kasi nga yung by breaking their engagement and is to divorce her. Yun lamang yung kanyang gustong gawin at that time. Pero tandaan po natin, ulitin ko po, tandaan po natin, only God's guidance help us make the right decision. Tanging ang Diyos lamang ang magpagbibigay sa atin ng tamang desisyon sa buhay natin gagawin. And tandaan din po natin, when our decisions affect the lives of others, we must always seek God's guidance. Pag dun sa decision po natin ay magiging daan ito ng kapahamakan ng ating kapwa. So, hingin po natin yung guidance ng Panginoon. Lord, itutuloy ko ba ito? Pero pag tinuloy ko ito, siya ay ma-stone to death. Kailangan natin bigyan ng pansin yung ganung sitwasyon. Ulitin ko po, sabi po dito, when our decisions affects the lives of others, we must always seek God's wisdom. Ang sa ganun po, hindi po tayo magsisi sa bandang huli. Ang sa ganun, maiwasan po natin, sana hindi ko ginawa, sana hindi ko tinuloy, sana sinunod ko na lang, sana ginawa ko na lang. Minsan may mga ganun tayong may mga ganun tayong after effect sa ating mga ginawa. At madalas nagkakaroon tayo ng ganung after effect. Sana. Okay? So, iwasan po natin dumating yung mga ganun. Na pagsisihan natin yung ating ginawang decision sa buhay natin. Now, tingnan po natin itong verse 20. Sabi po dito, basahin po natin ulitin 20. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Si Joseph, si God po, yung angel ng Panginoon, in-interrupt po niya si Joseph in the dreams. Okay? God interrupt Joseph plan to divorce Mary and tell him through an angel in a dream not to fear in taking her as a wife, and that the child is from God. Okay? The angel declared to Joseph. Okay? So, kinuwento po ng anghel kay Joseph yung buong pangyayari, yung buong sitwasyon, kung ano o sino yung ipinagbubuntis ni Mary. O anong dahilan ng kanyang ikinagagalit. Because sabi rito, she was conceived by the Holy Spirit. Okay? Siya po diyan sa pamamagitan ng dream, sa pamamagitan ng panaginip. At that time kasi ang Panginoon ay nangungusap sa tao through dreams. Okay? Madalas po ang Diyos pagka nagbibigay ng mensahe, nagbibigay ng message ay sa pamamagitan ng panaginip. Minsan tayo po nanaginip tayo, pero may mga panaginip tayong hindi natin maintindihan, may mga panaginip tayong nakakatakot, may mga panaginip tayong pinapatay tayo, may panaginip tayong hinahabol tayo. Diba may ganun? Pero tandaan po natin kung hindi po ito align sa salita ng Panginoon, mga panaginip na ganun, hindi po yun mula sa Diyos. Ang panaginip mula sa Diyos ay umaayon doon sa ninanais, doon sa salita ng Diyos, uma-align. Pag hindi po align doon sa salita ng Diyos yung ating mga panaginip,
ay tandaan po natin, hindi sa Panginoon yan. Okay? So, again, sa mga pagkakataon nito, sa mga pagkakataon na ito ay nag-interrupt po ang Panginoon sa buhay po ni Joseph because meron po siyang maling gagawin sa buhay niya. Ayaw ng Panginoon na siya ay magsisi sa bandang uli dahil sa kanyang gagawin. Kaya before na mangyari po yung plano ni Joseph, ang Panginoon ay nag-reveal na po ng isang napagandang revelation para sa kanilang dalawa ni Mary. At ipiniliwanag niya kung anong nangyari, kung anong dahilan, why si Mary po ay nagdadalang tao. And speaking of angels, nabanggit na rin lang po yung mga angels. Nabanggit na rin lang po yung mga angel dito sa ating pagtatalakay na to. Bigyan na rin po natin sila ng pansin. Ilang mahalagang bagay patungkol po sa kanila. Okay? Yung kanilang role na ginagampanan. Okay? Tingnan natin. Ang mga angels po, unang-una, they are spiritual being created by God who help carry out His work on earth. Yan po yung unang mission o trabaho ng mga angels. Okay? Sila po who help carry out yung trabaho ng ating Panginoon dito sa lupa. Pangalawa po, they bring God's message to people. Yan. Sila po yung nagdadala ng salita mula sa Diyos patungo sa mga tao. Ginagawa po nila palagi yan. At doon po sa Luke chapter 1 verse 26, makita natin doon po si Angel Gabriel, siya po yung nagdala ng balita kay Mary. Okay? Para siya ay gamitin as a vessel para may panganak si Jesus Christ. Si Angel Gabriel po yun. Yung kumausap kay Mary na siya ay magdadalang tao. Okay? Doon din po sa number 3, makita natin, pangatlo po, God protects people. Pangatlo pong gawain ng mga angels is para protektahan ang mga tao. Gaya po ng nangyari po doon sa kay Daniel chapter 6 verse 22 na nagpadala po ng anghel ang Diyos para i-shut down yung bibig ng mga tigre, ng mga leon upang hindi kainin si Daniel. Okay? Nandun po yan. Daniel 6:22, pinotektahan po niya si Daniel para hindi po makain ng leon. So, yan po yung pangatlong trabaho o ginagawa ng mga angel to protect God's people. So, mapalad po tayo. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay pinoprotektahan ng mga anghel. Okay? Tayo po iniingatan. And pang-apat po, they offer encouragement. Okay? Nagbibigay po sila ng encouragement sa tao. Okay? Doon po sa Genesis chapter 16 verse 7, may nangyari pong kakaiba kay Hagar. Nung siya po ay inaway siya ni Sarah, yung asawa ni Abraham, siya po ay tumakbo papalayo. But the angel of the Lord found her and she encouraged her to go back. Bumalik ka. So nagbibigay po siya ng encouragement, nagbibigay po siya ng dapat gawin para ma-solve yung problema. Okay? Nagkakaroon na po kasi ng problema siya between Sarah and her. That's why he decided to run. Papalayo. But the angel of the Lord found her at siya po ay in-encourage na huwag kang tumakbo. Bumalik ka. Okay? Because meron blessing na kalaan para sa iyo. Yung anak na si Ismael ay pagpapalain ng Diyos. So, purihin ang Panginoon. Okay? I give encouragement. They give encouragement. They offer encouragement. And number 5, okay? They give guidance. Sila po ay nagbibigay ng guidance. Doon po sa Exodus chapter 14 verse 19, makikita natin yung people of God when they are moving to the promised land. Okay? So, sila po ay ginagabayan ng mga anghel ng Diyos sa pamamagitan ng pillar of clouds
at sa araw at ito ay nagiging ilaw naman sa gabi. So ganun pong ginagawa. Para sila, sa araw sila po ay nilililiman ng clouds. At sa gabi naman yung clouds na yun ay nagiging sisilbing ilaw nila. So they give guidance. Okay? They give protection. And number 6, they carry out punishment. Yung mga anghel po ang gumagawa ng nagpaparusa. Okay? Sila yung inuutusan ng Diyos para mag-execute ng punishment, ng parusa sa mga sumusuway sa Diyos. Particularly yung nangyari po dito sa 2 Samuel chapter 24 verse 1 to 17. So si David po ay na-tempt na magkasala sa Diyos. Okay? Kung babasahin niyo po yung 2 Samuel chapter 24 1 to 17, gumawa po ng isang desisyon sa David dyan na naging daan upang ang Diyos ay magalit sa kanya. Okay? Para bang lumalabas po kasi dyan na siya ay walang tiwala sa Diyos. Kasi nagpa-census po siya. Sinensus po niya lahat ng mga warriors, lahat ng mga lalaki sa hanay nila, sa hanay ng mga Israelites. At inalam niya kung gaano karami yung kanyang mga warriors. At very proud po siya nung malaman po niya kung gaano karami yung kanilang warriors, naging very proud po siya. Meaning to say, nagtiwala na siya doon sa warriors niya. Nagtiwala siya ng victory, hindi ako matatalo. Sa ganitong bilang, sa dami ng aking warriors, lahat ng laban ay kaya kong mapagtagumpayan. Meaning to say, naisipwera ng Panginoon. That's why si Lord nagalit sa kanya. Okay? Pinarusahan sila ni Lord through an angel. So, ang punishment po ay nung panahon na yun, mga oras na yun na ginawa ni David, ay mayroon pong 700,000 o 70,000 na tao ang namatay. Pinarusahan. Mamagitan ng angels. And remember po doon sa Egypt, di ba? Angels din po yung angel of death. Yung lahat ng panganay ng mga anak ng mga Egypt, mga Egyptian. So, angels din po yung nag-punish doon. So, in other words, yung mga angels po, they carry out punishment mula sa Diyos. Sila yung gumagawa ng punishment. Okay? And number 7, they fight the forces of evil. 2 Kings chapter 6, 16 to 18, makikita natin dyan yung kwento. Yung bayan ng Diyos ay nakubkob na ng mga kalaban ng Arameans. Okay? Sila po ay napaligiran ng mga soldiers of Arameans. At sila po ay nagkaroon ng panic at the time. But nung si Prophet Elisha po ay nag-pray, pinag-pray po niya yung kanilang sitwasyon. At nung matapos po mag-pray, nung idilat po nila yung kanilang mga mata, yung mga nakapaligid sa kanilang mga Arameans sa kalaban, ay napapaligiran din sila ng mga army of heavenly hosts, mga angel ng Panginoon. At doon po ay nagkaroon ng panic yung mga kalaban. So another way, makikita po natin dito, they fight for us. They fight the forces of evil. Merong nakikipaglaban sa atin. Kaya huwag tayong matakot. Merong mga angels na sumasama, sumusunod, nakatingin, nakaprotekta, nakikipaglaban para sa atin. And lastly, eventually, makikita po natin dito, the main role of angels will be to offer continuous praise to the Lord. Okay? And these are the duties and revelation ng ating ng mga angels of God. And of course, sila po, tayo po ay nagbe-benefit sa mga angels na to. Because sabi dito, ang lahat ng anak ng Diyos ay pinoprotektahan ng mga anghel. So, purihin ang Panginoon. Okay? So, sana po mga kapatid, nakita po natin ang mga katotohanan nito sa buhay natin na may mga pagkakataon. May mga pagkakataon sa buhay natin na tayo po ay nag-decide, gumagawa ng decision sa buhay natin. And issue to it na yung mga decision po natin ay tama. Hindi magiging daan upang mapahamak yung ating kapwa at hindi maging daan upang tayo ay
mamali doon sa ating mga ginagawa o gagawin. At balikan ko lang po, okay? Si Joseph po, nag-decide po siya kasi nakapokus lang siya doon sa parte na gusto niyang makita. Nakapokus lang siya doon sa isang bahagi ng buhay na naging daan ng kanyang emosyon. Hindi niya nakikita yung kabuntot, yung kasunod, yung dahilan. So palawakin po natin yung isip natin. Kung may mga pagkakataon na kagaya nun, tayo po inire-remind ng Diyos, palawakin natin yung isip natin. Patungkol sa mga bagay na gagawin natin, particularly sa mga decision making natin. So, i-consider natin lahat ng bagay. I-consider natin yung mga nakapaligid. Okay? Kung tama ba o mali ba yung ating gagawin. Now, tingnan po natin itong verse 21. Sa ating po pagtatapos. Okay, balik diyan doon sa ating teksto. Verse 21. Sa ating po pagtatapos, tingnan natin itong verse 21. Sabi po ito, she will bear a son, and he shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Okay? Ayun po dito, Jesus means, binabagit po yung pangalang Jesus. Okay? Jesus means the Lord saves. Tanda po natin. Jesus means the Lord saves. Ayon po dito sa verse 21. Si Jesus po, He came to earth to save us. Dahil hindi natin kayang iligtas yung ating mga sarili sa ating mga kasalanan. At doon sa mga consequences nito. No matter how good we are, gaano man tayo kabuti, gaano man tayo kagaling, we can't eliminate the sinful nature present in all of us. Only Jesus can do that. Walang ibang makakatulong sa atin pagdating sa kasalanan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Hindi natin kaya. Okay? Kahit gaano pa tayo kabuti, kahit gaano pa tayo ka-powerful, kahit gaano pa tayo dami ng resources natin, pagdating po sa kasalanan, walang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Si Jesus po didn't came to help people para iligtas ang kanilang sarili. But He came to their He came to their Savior from the power and penalty of sin. He came as a Savior. Okay? Hindi po siya pumunta rito para tayo ay tulungan na mapagtagumpayan natin yung ating mga kasalanan. Hindi po yung gawain niya. He came to help people to save themselves. He came as a Savior. Okay? Siya ay dumating dito para sa tayo ay iligtas from the power and penalty of sin. Yan po yung reason, dahilan ng pagpunta rito ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sinasabi po dyan sa verse 21 is tayo ay mayroong Isus na tagapagligtas. Mayroong Isus na ipinadala ang Diyos para ang tao ay kanyang iligtas sa kasalanan. Okay? And salamat sa Diyos at kay Mary na siya ay naipanganak at naparito sa lupa. And sabi po dito sa verse 23, we will call him Emmanuel. Verse 23, James. Okay? Sabi po ng verse 23. Basahin nga na po natin. James, pakibalik sa teksto natin. Verse 23. Okay? Sabi niyo po in verse 23, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Okay? Actually, ito pong Emmanuel is ano po yan? Hebrew name po yan. Okay. We call him Emmanuel. This is an Hebrew name composed of two words. Emmanuel, which means God with us. Okay? This means with us. Sabi na, means with us. Emmanuel means with us.
Yan po ibig sabihin ng salitang Imano. Hinati po yung Emmanuel. Ang Imano ay ibig sabihin with us. Yung L, ibig sabihin is God. In other words is, pag pinagsama mo yan, Emmanuel means God with us. Okay? Although si Jesus Christ po is a man with us, tao po siya, man with us, dahil po siya ay nagkatawang tao. But he also God with us dahil siya ay mula sa Diyos. Galing sa Diyos. Nagkatawang tao lamang siya. Okay? So marami pong nagcha-challenge dito na si Jesus daw po ay tao. Okay? Si Jesus po ay hindi Diyos. Siya ay tao. Totoo naman po yun na tao si God. Kasi nga nagkatawang tao nga siya. Pero ang origin po niya ay siya ay Diyos. Nagkatawang tao lamang siya. Okay? Binigyan lamang siya ng katawang tao nang sa ganun ay ma-execute po niya yung kanyang mission dito sa lupa. Because kung hindi siya magkakaroon ng katawang tao, hindi po niya magagawa yung propesya na ililigtas ang tao sa ang sanlibutan sa kanilang mga kasalanan. Okay? Ang pamamaraan ng pagliligtas ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. That's why kailangan niya magkaroon ng katawan. Kailangan siyang bigyan ng katawan ng lupa para siya ay mai-sacrifice para sa kaligtasan ng sanlibutan. Okay? Ulitin ko po. Jesus was man with us. He was also God with us. And the virgin birth brought us God, the eternal Son. So, ibig sabihin, nakita natin mga kapatid sa ating text today, sa ating pong inaral today, mahalaga po na maintindihan natin, mahalaga po na maunawaan natin ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Na siya po ay ipinanganak ni Virgin Mary para tayo ay maligtas. And ang kapanganakan na ito, sabi ko nga po kanina, ito ay yearly nating sineselebrate every 25th of the year of the month ng December. At sana po sa ating pag-celebrate ng season na ito, ng kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo, ay patuloy natin siyang mag-glorify, patuloy natin siyang maitaas. Ngayon po, usong-uso na po yung, nag-i-start na po yung mga Christmas party, nag-i-start na po yung mga pagdiriwang ng kaarawan ng ating mga Panginoong Jesucristo all over the world. So, party rito, party doon po nang nangyayari, especially sa mga offices, sa mga grupo. So, nag-i-start na po yung mga party-party. Sana po, tayo po ay sa ating, kung tayo man po ay atin or mag-organize ng party, tandaan lang lagi po natin na si Jesus Christ po ang laging naitataas. Si Jesus Christ po laging napupurihan sa anumang pagtitipon na ating gagawin. So, again mga kapatid, sana po napagpala po tayo ng ating Panginoon ng kanyang salita ngayong umaga. Have a blessed and happy Christmas po sa atin lahat. Puri ng Panginoon. Tayo po yung manalangin and let's ask Sister Belsi to lead us in closing prayer. Yes po. Yes po. So, Thank you. po. Thank you po, Pastor Ben. Closing na po tayo. Before we proceed to our closing prayer, gusto ko lang i-share kasi yung message na na-share ngayon regarding, binigyan kasi ni Pastor Ben din yung decision making, no, and God's guidance. So, gusto ko lang i-share kasi nakaka-relate, alam mo yun na last week kasi kung alam na ng iba na we opened a coffee shop last week and the name itself is Lights Cafe. And yun, alam mo yung i-relate ko yung decision making dahil we started last December 8. It's a trial. Then God has blessed us with a lot of customers and demands of our products. And we decided to, instead of 3 kitchen staff, we hired another one, Mian,
as additional in our kitchen staff. So gusto ko lang i-share na the God has blessed us. Yung decision making na we put up a business na to glorify God, no? Yung anak ko nga sabi niya, it's not purely on profit making but to win souls, no? On soul winning in the part of Maligaya. And every Saturday we'll be scheduling a Bible study in the shop to share sa mga customers who are buying our products. Yun. And another thing, the family decided not to sell liquors because every 3 to 9 p.m. we have this chicken and pork barbecue, which is a good partner for wines. But and our staff is telling us that this is a good profit, no, with wines and liquors. But we decided not to sell these liquors and wine. Another thing in our decision making, praise God, this morning, it's Sunday, it's Sabbath day. Our kitchens, one of our staff before 8 take the key to open the shop, but we decided to close first and make a worship, no, to attend the service this home. So praise God na hindi na shaken yung mga staff kasi sabi niya, Ate, very very busy kasi a lot of customers today Sunday. So sabi ko, ipag-pray muna natin, we'll proceed to attend our Zoom meeting. So, nakaka-relate ako dito nga yung decision making, yung message ngayon ni Pastor Bim and God's guidance. Hayaan natin that the Lord is our partner in every jobs, in every business that we put. At hayaan mo na ang Diyos ang mag-glorify sa ating ginagawa. Amen. Thank you so much po. Amen. Yun. So, okay, let us pray. Hallelujah, praise God. Father God, we want to thank you, Lord God, for your goodness, Lord God, your faithfulness to all of us. Lord, once again, we are so grateful for this victory, Lord God, for the Sunday service, Psalm service, Lord God, for your word, Lord God, for your message, and especially, Lord God, for your love to all of us. Lord, thank you so much. This month, Lord God, the last month of the year, December, Lord God, as we celebrate, Lord God, your birth, Lord God. Thank you, Father God, for giving Jesus Christ to all of us to save us from our sins, Lord God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you so much, Father God. And Lord, we pray also, Lord God, to prepare every person, every member, and every member of the church, every heart, Lord God, to have our face-to-face service, Lord God, the coming Sunday, December 19, Lord God. We pray, Lord God, na into your mighty hands, Lord God, we entrust everyone, Lord God. Lord, keep us safe, Lord God. Keep us protected, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming pag face-to-face, Lord God, ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas. Ikaw lamang, Lord God, ang makita, Lord God, that you are our great protector, Lord God. You will protect us, Lord God, especially in our health matters, Lord God. Thank you so much, Lord God, for your wonderful message today, Lord God. And hayaan mo, Panginoon, na sa lahat ng aming mga decision-making, Lord God, you are our partners, Lord God. Your God's guidance, Lord God, patuloy na nasusunod, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, na sa lahat ng mga decision na ito, Lord God, ikaw ang makikita sa buhay ng bawat isa. Lord, continue to bless each one of us, Lord. Continue to prepare every heart, Lord God. As we praise and worship, Lord God, we will be grateful. We will be thank you, Lord God, to praise you, to worship you in our face-to-face, Lord God, this coming Sunday in your church, Lord God. Thank you so much, Lord God. All praises, Lord God, all glory belongs to you. In Jesus' name, Lord God. Amen.